Barbie, wish makatrabaho si Catherine. Isa siya sa ina-admire kong artista. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Parehong wish ng kapuso love team na sina Barbie Forteza at David Licauco na makatrabaho ang box office queen na si Catherine Bernardo. Matagal nang minamanifest ni David na makasama sa isang proyekto si Catherine at magkaroon ng Star Cinema movie. Idol na idol niya kasi ang ex-jowa ni Daniel Padilla, kaya kahit support lang daw ang role niya basta makawork niya ang aktres. Sa nakaraang Grand Media ko naman ng first ever movie ng Tambalang Barda, ang That Kind of Love nitong Huwebes June 20 na tanong si Barbie tungkol sa pagkukumpara sa kanila ni Catherine. Saan nga ba mas napipressure ang kapuso a primetime princess? Ang laging makumpare kay Catherine o ang laging tanong sa kanila ni David kung posibleng maging sila in real life? Maingat na sagot ni Barbie, actually. Nako, hindi ko alam kung paano ko po sasagutin yan kasi aaminin ko, isa rin po si Miss Catherine Bernardo sa mga taong nilolook up ko sa showbiz. She really handles her career and personal life really well. And that is why there's no doubt kaya maraming brands ang na-attract niya. Dahil ganun niya talaga dalhin ang sarili niya. And so to be acknowledged or to be noticed na kahit papaano ay parihas syempre a very big honor for me. And sana magkatrabaho kaming dalawa dahil isa rin siya talaga sa mga gusto kong makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors of our generation sa panandalaga. May mga nagkomento na hindi imposibleng magkatuluyan sina Barbie at David sa totoong buhay dahil hindi pa naman daw kasal ang aktres sa boyfriend nitong si Jack Roberto. Nabanggit pa nila ang isang dekadang relasyon ni Catherine at Daniel Padilla pero sa hiwalayan din nauwi. Pero feeling naman ng mga fans ni Barbie at Jack pang forever na ang pagmamahalan ng kapuso couple. 7 taon nang magjowa sina Barbie at Jack at sa pagkakaalam namin ay may non-showbiz girlfriend na rin daw si David. Anyway, showing na ang That Kind of Love ng Barda sa July 10 sa mga sinihan nationwide. Kasama rin dito sina Arlene Mulak, Aitan Tantay, Jeff Gaitan, Divine Osina, Ivan Karapit at Kyle Estrada. Ito ay mula sa panulat ni Elis Katrina at direksyon ni Catherine Camarillo. This is produced by Pocket Media Productions and distributed by Regal Entertainment. At sa kabilang banda naman, Jack sa Barbie David love theme. Basta may trust ka, walang dapat ikatakot. Sa gitna ng kasikatan ng tambalan ni Barbie Forteza at David Licauco, nananatiling cool at chill lang ang boyfriend ng kapuso primetime princess na si Jack Roberto. Pak na pak pa rin hanggang ngayon ang Barda love team ni Barbie at David. Sa katunayan, 2 proyekto ang pinopromote ngayon ng 2 kapuso stars. Ang bago nilang serye na Pulang Araw at ang first ever movie nilang That Kind of Love. Pero ang tanong ng mga marites all over the universe, paano nagagawa ni Jack ang maging chillax lang kahit maraming nagsasabing sana raw ay sina Barbie at David na lang ang magkatuluyan sa ending? Sa isang episode ng Kapuso Daytime Variety Show na TikTok Lock, sinagot ni Jack at ang mga host at iba pang guest sa program ang tanong tungkol sa pagsaselos sa kanilang mga karelasyon. So kung ikaw ang tatanungin ng segment ng show, ang ibinigay na senaryo ay kung may pogi o magandang katrabaho ang partner mo, pipiliin mo bang maging OA sa pagsiselos o maging nonchalant sa pagsiselos? Unang sumagot ang komedyanteng si Donetta Knows, OA ako. Sumunod na nagsalita ang actress at beauty queen na si Harlene Budol. Dati kasi OA ako magselos dahil OA ako naghiwalay kami ng tuluyan so pipiliin ko ngayon maging nonchalant kasi I know my worth right now. Sabi naman ni Jack, naniniwala siya na isang pinakamahalagang bagay sa isang relasyon ay trust at communication. Base sa experience ko, walang silusan sa ganyan. Kung confident ka naman and you have trust sa partner mo, diba? Wala kang dapat ikatakot, wala ka dapat ika-worry. Pahayag pa ng boyfriend ni Barbie. Sa'yo naman ng Kuya Kim Atenza, siloso siyang partner. Siloso ako pero in-express ko sa paraan na hindi pa away. Napakasiloso ko. Overreacting din daw si Jason Gainza sa pagiging siloso o ako sa pagsiselos kasi gusto ko sa akin lang siya tumatawa, sa akin lang siya cute na cute, sa akin lang siya poging-pogi, sa akin lahat. Nonchalant naman si Faith sa issue ng silusan dahil confident siya sa kanyang sarili. Ako nonchalant ako kasi dapat pag nasa relationship ka, you have to be secure with yourself, with your partner. Dapat may trust ka kung sino man yung kasama niya, diba? Dapat confident ka sa sarili mo. Hello, ako na to, tapos gaganin mo pa? Nako.
So kung mayroon man siyang gagawin, nasa kanya na yon. Kung nangyari man yun, bahala ka na sa buhay mo. Bye-bye. Aniya pa. Para naman kay Pokwang, ako nonchalant. Ang bawat partner, babae man o lalaki, girlfriend, boyfriend, husband, wife, huwag ninyong ibibigay ng reason magselos at dawag doon respeto. Kailangang mag-usap kayong mabuti, say pa ni Pokwang. At sa kabilang balita naman, Alden apektado sa mga torture scene sa Pulang Araw. David, kalma lang. Grabe ang epekto kay Alden Richard ng bawat eksenang ginagawa niya sa pinakabagong historical drama ng Jamie 7, Ang Pulang Araw. Proud na proud ang Asia's multimedia star sa bago niyang teleserye kung saan makakasama niya ang iba pang pambato ng Jamie stars, sina Barbie Forteza, David Licauco at Sanya Lopez with a kapuso drama king, Then Estrelio. Iikot ang kwento ng Pulang Araw mula sa direksyon ni Dominic Zapata sa buhay ng apat na magkakaigan na nabuhay noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Magiging makulay, masalimuot, madrama at madugo ang susunging mga pagsubok ni na Adelina, Teresita, Hiroshi at Eduardo. As war ravages their homeland and Japanese forces occupy the Philippines, their dreams, friendships and loyalties are tested, leading them on a journey of self-discovery and resilience. Ang bahagi ng synopsis ng kwento na Pulang Araw. Para kay Alden, very fulfilling and rewarding ang makagawa ng isang programa na tumatalakay at nagpapakita sa mga totoong kaganapan noong World War II sa Pilipinas at kung paano napagtagumpayan ng mga Filipino ang giyera at makamit ang kalayaan. First time kong makagawa ng project na may emotional impact after a certain scene, sabi pa ni Alden sa panayam ng GMA Network. Hindi rin maiwasan ng kapuso leading man na maging emotional habang kinukunan ng mga torture scenes sa serye. There's a lot of inhuman acts have mas committed during the time at parang naisip ko na I'm very grateful. I don't know, baka di lang kinukwento ng mga lolo't lola ko sa akin, but if na-experience nila yun, yung ganoong klaseng pagyurak sa kanilang pagkatao, sabi pa ni Alden. Naikwento naman ni Barbie sa naturang panayam ng GMA ang isa sa mga paborito niyang bahagi ng pagganap niya sa Pulang Araw bilang makalumang tao. I think yung dresses ko, lagi kong sinasabi sa stylist ko, gustong gusto ko yung mga dress ni Adelina. Very Barbie din siya talaga, sipa ni Barbie. Syempre, enjoy na enjoy din daw siya sa mga bonding moments nila ng kanyang co-stars sa shooting, pati na ang director nilang si Dominic Zapata. I don't know, baka di lang kinukwento ng mga lolo't lola ko sa akin, but what if na-experience sila yon, yung ganong klaseng pagyurak sa kanilang pagkatao, sabi pa ni Alden. Naikwento naman ni Barbie sa naturang panayam ng GMA ang isa sa mga paborito niyang bahagi ng pagganap niya sa Pulang Araw bilang makalumang tao. I think yung dresses ko, lagi kong sinasabi sa stylist ko, gustong gusto ko yung mga dress ni Adelina. Very Barbie din talaga siya, say pa ni Barbie. Syempre, enjoy na enjoy din daw siya sa mga bonding moments nila ng kanyang co-stars sa shooting, pati na ang director nilang si Dominic Zapata. Since he's the captain of the ship, siya yung talagang magtitimpla ng buong mood sa set. So given na mabibigat yung storya namin, he keeps things light of calm, which is good and helpful for all of us, sabi pa ni Barbie. Para naman kay David, enjoy din daw siya sa pagganap bilang Hiroshi sa serye.